My Motorstar Easy Ride, Easy Ride. ADB 175. Ayan. Yan si Kuroy. Meron na siya sa akin 10 months old. O mahigit na. Ayan. So, i-review natin itong motor na to. Sa mga gustong kumuha o nag-iisip, ito. I-share ko sa inyo yung mga dapat nyong ayusin, iwasan, at mga basic accessories. Hindi naman tayo ma-accessories sa motor. Good as stock tayo. Upgrade is gastos. Yun lang. Okay. Nang nakuha natin si Kuroy, ang una-una kong ginawa dito, mga ka-AD, ay pagdating sa bahay, ay change oil ko kagad to. Change oil. Yun naman ang nakakagawian ko pag bibili ako motor. Hindi ko muna pinatatakbo ng 500, mura lang naman yung langis. At least may bibili mo siya ng mas gusto mong langis o yung gusto mong langis, lagay pa. Tips to mga paps, wag na wag niyo patatakbuhin ng 500 saka kayo mag-change oil. Wag na wag dito sa motor na to. Pagdating sa bahay, pumili na kayo ng gusto niyo lang. Then lagyan niyo siya ng 900 ml. Dahil ang laman lang nito minsan 400, 500. Sa manual 900 siya. Kaya kung patatakbuhin mo siya ng 500 kilometer na gamit ang old na langis nito, good luck sa inyo. Swerte or hindi, alam nyo na ibig kong sabihin. Swerte ng hindi magasgas o masira. Kaya pala nung pumunta ako dati sa pinagbilan kong dito, meron kaagad na binabang makina. Humingay daw agad. Malamang hindi nakapagpalit kaagad ng langis yun o kung paano niya ginamit. Ewan na natin. Diba? So yun, pinilitan natin ng langis, lagyan natin 900 ml. Ang ginagamit ko palang langis dito ay yung 6 na taon ko nang ginagamit sa mga motor ko. Gamit ko siya sa Rusi Classic 250 ko, gamit ko siya sa ADB 160 ng Honda, at gamit ko siya sa Scoopy ng Honda. Then ngayon, ito kay Kuroy. Sa Motorstar Easy Ride ADB 175. Yun ang gamit ko ay ang Patrol Oil. Yan, Patrol Oil. Yang inaangkat pa sa Middle East. Dadalhin dito sa Pinas. Yan, Patrol Oil. Ang distributor niya ay Canyoral. Yan, Canyoral. Sila yung nagdadala rito. Shoutout kay Ma'am Roda ng Patrol Oil. Thank you po. Yan. Yan ang ginagamit natin. Trusted natin yung langis na yan dito sa makina to. Bali, yung 1040 na fully synthetic. Hindi ko sa pinopromote yun ng langis dahil binibili ko rin yun. Hindi yun libre. Sinishare ko lang ang magandang langis. Although nakagamit na ako ng mga sinasabi nyo langis, pero doon ako bumaksak. Ang sinunod nating ginawa dito ay clutch lining. Yeah, clutch lining. Pagkatapos ng takbo ko sa may DRT noon, binibreaking ko siya na may OBR, nangamoy yung clutch lining. Ginawa natin, hindi naman natin kagad binalitaan yung lining. Ginawa natin, nilinis lang natin. Dahil malamang na-stuck na yun. Linis natin center spring, clutch spring, lining, bell, pulley, bola, lahat linis natin yan. CVT cleaning tayo. Hindi natin ginamitan ng mga CVT cleaner. Sinabon lang muna natin. Sabon, linis, puna at blower. Yan. Ganun ang ginawa natin. Nasa mga video ko naman yan eh. Kung mapapanood nyo, ako si Hughes, yan, mapapanood nyo yan. Then yon, nagamit na natin yung ating motor ulit, nilinis lang natin. Dahil sa panggilid, yun ang ating ginawa. Ano pa pagkatapos nun? Namamatay-matay. Ayan. Ayan na nga. Ito yung favorite na issue na itong motor na to. Namamatay-matay.
Ewan ko ba sa kasa kung bakit gano'n sila mag-assemble. Hindi ko naman sila minamali. Suggest lang, paki-quality naman pagka nag-a-assemble. Hindi yung pagka-umandar na assemble, display, benta kaagad. Diba? Swerte yung mabentahan mo eh, magaling yung mekaniko, may alam, di ba? Swerte talaga. Eh kung paano kung hindi, aroy. Talagang masasabi ko. Alam ng mga nakabili yan, hindi sila wala, sa 10 siguro, mga 8 naka-experience yan. Di ba? Mas lamang. Yan yung issue na tumoto na to. Bakit? Dahil dun sa ignition coil na napaka-iksing wire, tapos pero mo ipinagsama yung buong wiring ng makina sa ilalim doon sa may kable, kable ng rail brake. Pero mo pagka isinama mo nga naman yon, pagka nag-swing na yung makina, umandar, tumakbo, ma-vibrate, yon ang problema. Nahahatak ng wire na maigsi na nakakabit sa ignition coil yung terminal. Ano mangyayari? Maglulu. Luluwag. Mababatak. Kumbaga, yung wire. So, mangyayari, mamamatay. Start mo, aandar. Tapos, yung iba, ginagawa ay binabalutan. Yan. Kaya sa ating ginawa natin, flat bar, then hinabaan natin yung wire ng ignition coil, saka natin inilagay sa gilid, then ayun, nagpalit tayo ng uma, sinabay na nga rin natin yung NGK na iridium para dito sa motor. Yan ang ginawa natin dito sa motor. Yan. Pagkatapos noon, hindi ko na na-experience yung namamatay. Hindi na namamatay itong motor. Goods na siya. Baka. Ano pa nangyari? Pagkatapos ng 3,000 kilometer ng motor na to, hindi ko sinasabing lahat itong based to sa na-experience ko sa motor na to. Dahil dumating yung nililinis na natin ulit. Nililinis na natin ulit yung panggilid nito. Ayun. Nakakita natin na nagbibitak-bitak na yung clutch lining. Haha! Gastos. Gastos. Yun na. Doon na tayo nag-decide na magpalit ng clutch bell, clutch lining, ng bola. Yan. Palit tayo. Palit tayo yan. Ang pinalit ko nga pala ay yung Daytona. Hindi tayo gumagamit ng mga nakikita natin lang dyan. So nag-Daytona tayo, magkano lang naman yun eh. Konting differential lang dun sa mga maiingay na pampiyesa ngayon eh. So doon tayo sa Daytona. Yun yung ating ipinalit. Doon tayo sa ating pinapasukan. Yan yung pinalit. Nasa video ko rin yun, mga ka-ADB. Share ko yun. Palit tayo ng bolang bando. Palit tayo ng bell, clutch, na pang Daytona, na pang click. Honda click. Honda click. Either 125 o 150. Basta Honda. Tapos pagdating ng mga 5,000 kilometer, nagpalit na tayo ng belt. Ayan yung ating ADB 175. So, okay, dagdag ko na to. Ayan yung side stand kill switch. Nalagyan natin siya. Ayan, di ba? Yan yung mga simpleng accessories dyan sa motor na yan. Yan. Nasa video ko rin kung paano natin ginawa yan eh. Ano pa? Ano pa ang ginawa natin? Nagpalit pala ako ng ng brake pad. Ayan brake pad na Daytona. Sabi nga sa inyo, Daytona yung ginagamit natin eh. Yung kulay orange. Meron yung kulay itim. Pero ito yung mas magandang materials eh. Yung kulay orange. Yan yung ginagamit natin. Tapos naglagay tayong crash card at MDL. Ayan. Tapos sinabaan natin to. Ayan. DIY lang. Kasi nga matalsik yung ganyang kasing gulong, di ba? Bali, ang pinalit nga pala nating brake pad dito ay yung pang ADB. Yung non-ABS ADB.
Tapos nagpalit tayo dito, pang ADB rin, 150. Side mirror. Oh, cellphone holder, pangkaraniwan na lang yan eh. Oh, di ba? Ayan, sapatos, pangkaraniwan. Ayan yung mga ano. Tapos ito, nagpalit nga pala ako nito. Ng ADB 150. Kasi yung stock niya, pang Suzuki yung pad eh. Yan. Yun yung mga ginagamit. O, para isang set, pinalitan ko siya ng pang ADB. Para pag bumili tayo ng pad, puro pang ADB na. Di ba? O, air cleaner. Air filter pala. Sorry, air filter. Yan. Pang ADB rin. Nandun sa loob. Napalitan na natin yan. Yan yung mga compatible dyan sa motor natin. Ano pa? Wala na naman. Lagay lang tayong top box. Yan. So far, itong motor na to, hindi ko na naramdaman yung sinasabi nilang issue. Buat nang ginawa natin yan. Ngayon, ang lumalabas ngayon na issue ngayon dito dun sa mga iba, dahil siguro sa assemble na lang din, pinaka-quality. Yung sinasabi nilang OT sensor, nag-check engine, yan. Tapos ito, pag nabasa, nawawala daw yung display. Throttle, hindi pa tayo naglilinis ng throttle dito. Yung pa rin. Same pa rin siguro, mga 6,000 to 8,000 saka tayo magpapalinis ng throttle body. Wala pa. Nilalagay lang natin siya every 2,000 ng 2,000 to 3,000 naglalagay tayo ng gas additive yan dito sa tangke. Isa pang issue daw dito ay yung starter, pinapasukan ng langis. So, yung mga ibang unit na experience yun. Malamang yon sa langis, sa oil seal, nung starter. Sobra sa langis, mainit yung langis sa makina, or mahina yung oil seal na nakabit dun sa starter na natsyempoan nila. Yun lang naman eh. Pero hindi talaga basta-basta masisira yan. Matagal siguro yan bago masira. So ito, hindi pa natin ito napapalinis yan. Magnet wall. Siguro pagka sasabay na lang natin yan sa pag-throttle body. Nag-change lang tayo dito every 1,000 to 1,500. Yan lang. Hindi na lumalagpas dun. Dun talaga. Lahat ng mga motor ko, yun. 1,000 to 1,500 lang. Hindi 2,000, hindi 2,500, hindi 3,000 lalo. Kundi 1,000 and 1,500. Isa pa nga sa ginawa natin dito ay yung front shock. Yan, nag-repack tayo ng front shock. Kasi parang medyo nalalambutan ako nung una dun sa stock niya eh. So nag-repack tayo. Ang gamit natin ay yung gear oil. Yung JBT na gear oil ang ginamit natin. 130 ml kada isang tube. Sa dalawang tube to, 130, 130. Dadagdagan mo lang ng konti kasi yung gear oil na JBT, 120 yun eh. Hindi ako nagkakamali. 120 ml. Wow. So, nakabili ako ng tatlong JBT na gear oil. Yan. Yan yung ating ginamit. Tapos, yung kanyang after 10 months o 10 months old na tong motor na to, yung kanyang T-pose, yan, medyo lumuwag na. Makakaramdam ka ng lagotok. So, ang ginawa natin, hindi naman tayo nagpalit ng bore rate o yung bearing. Ang ginawa natin, nag-regrasa lang tayo. Naglagay tayo ulit ng grasa. Yun yung ating mga ginawa dito sa motor na to. Siguro kung may nakalimutan man ako, dadagdag ko na lang. Comment nyo na lang. Baka meron tayong nakalimutan. So, paano? Hanggang doon na lang muna siguro. Ito ang inyong, ako si Yugs, or Baba Yugs.